Hi Scorpio, welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Start na tayo. Give me the message for Scorpio. Give me the message for Scorpio, please. Meron ka dito sacral chakra. Give me the message for Scorpio, please. Meron dito heart chakra. Give me the message. Oh, bilis nito. Passion. Okay, meron dito 34 years old. Then may nakikita rin ako ng life path number 7 or pwede rin sabihin na may nangyari sa iyo noong October 7, okay? October 4 or October 2, may pinanganak ng ganun. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Tingnan natin ano. Dito sa sacral chakra. Nafe-feel ko dito no na andito ka ngayon sa ano sa pagtuon mo sa panibagong direction ng iyong buhay ano. Ito lang nafe-feel ko. Meron dito ano paglago. Then nafe-feel ko din dito na yung iba sa inyo no meron kang kakayahan na maabot yung iyong pangarap. Yung tipo na kaya mong sumabay, ano, makipagsapalaran para makamit ito. Then, nafe-feel ko din dito na yung iba sa inyo, may hiling niya or masasakatuparan niya kung ano man yung gusto niya na natagumpay, ano. Kasi meron ako nakita dito na mamamanifest mo kung ano man yung gustong-gusto mo mangyari sa buhay mo at meron ditong tagumpay na naghihintay. Kasi nakikita ko dito ng success and abundance in our lives. So, ibig sabihin, ano, meron ditong magtatagumpay sa buhay, magiging success, no? Then, nafe-feel ko din dito na kung ano man yung mga gusto mo, no, makakamit mo ito. Meron ka ditong passion or sabihin natin na meron kang lakas ng loob na makamit ito kasi hindi ka nasuko. Yun lang yung nararamdaman ko. Ikaw ay punong-puno ng pag-asa. May katatagan, may tapang ano. Sumusunod ka lang sa agos ng buhay. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito sa sacral chakra. Then dito no, sa heart chakra, number 4. May pinanganak ng October 4. The frequency of the heart chakra. Okay? The green flower of life. So, ibig sabihin ng the green flower of life, meron tong, kumbaga, sinusuportahan ka dito at meron kang kapasidad na alam mo yun, yung magkaroon ka ng malalim na ugnayan or malalim na pagmamahal sa isang tao. Or pwede rin sabihin, ikaw yung tipo ng tao na kapag ikaw ay nagmahal, malalim ka. Yung tipo na hanggang wakas. Yung tipong gusto mo, kapag ikay nagkaroon ng isang relasyon at natipuhan mo yung taong na ito ay para sa iyo, gusto mo siya na lamang hanggang sa huli. Okay? Then, nafe-feel ko din dito na meron dito may pagkahiling yung kanyang energy or pwede rin sabihin na yung energy mo ay nagdadala din sa iba ng healing. Okay? Yung tipo ng tao na soft ka, kalmado ka, yung energy mo hindi fake, okay? May pagka-inosente na kung saan ito yung nakakagaanan ka ng tao, okay? Ito lang yung nararamdaman ko, hindi halos lahat, kaya mo magbigay ng kapayapaan sa isang tao or pwede rin sabihin, ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng away, gusto mo yung harmony, maganda at maayos na samahan, okay? Kasi, ang green kasi meaning is, may harmony, may payapa, kapayapaan. Gusto mo yung ganun, mapayapa. Malamig lang, cool, chill lang, relax lang. Ito lang yung nararamdaman ko, no, sa the green flower of life. Tingnan natin dito sa 34. Meron 34 years old dito. Or 7. 7 yung life path number niya. Meron ding life path number 4, okay? The frequency of passion reminds us that beneath every intense emotion lies the hidden gem of insight, balance, and calm. Sinasabi dito, no, parang nire-remind dito sa iyo na
Yung emotion kasi, dun mo makikita kapag nagsisinungaling yung isang tao sa kanyang kinikilos, nararamdaman mo ito, no? Sinasabi din dito, walang maitatago sa iyo yung tao, okay? Ikaw yung tipo ng tao na radar mo sa isang tao kapag nagsisinungaling or pwede ring sabihin, unang kita mo pa lamang sa tao, alam mo na kung siya'y makakasundo mo o hindi. Ganon. Ganon na yung nafe-feel ko. Then nafe-feel ko din dito na malawak yung iyong pananaw. Kaya mong balansehin yung sitwasyon na meron ka. Then, alam mo yun, ikaw yung kalmado, relax ka lang, ganun-ganun lang yung energy nito. Then, sinasabi din dito, no, kapag meron kang sitwasyon na nahihirapan ka, no, humahanap ka talaga ng paraan para mabalanse mo yung iyong sarili or yung sitwasyon na meron ka. Ayun, yun yung nakikita ko. Then, nakikitaan ko rin dito, no, na hindi ka basta-basta nagpa-apekto sa mga tao na gumagawa or, sa gumagawa, no, or sabihin natin na hindi ka nagpapa-apekto sa mga tao na nagkakalat ng chismis about sa'yo or kung ano mga bagay na sinasabi sa'yo behind your back, ano, hindi ka nagpapa-apekto sa ganun, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then, nakikitaan ko rin dito, no, na marami kang karunungan, yung mga nalalaman mo or pwede rin sabihin, natutuklasan mo yung mga karunungan na meron ka dahil doon, ano, na-i-apply mo to sa iyong sarili upang hindi ka mapahamak, okay, sa isang sitwasyon, ganon. Kasi balance ka, kaya mong makisabay sa agos ng buhay or pwede rin sabihin na kaya mong makisalamuha sa iba't ibang uri ng tao at kaya mong sakyan ang bawat ugali na meron sila, okay? Then, kung alam mo yung tipo na hindi mo siya makakasundo, no? Ramdam mo, hindi mo pinagtutuunan ng pansin yung mga ganong klase ng tao. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Nakikita ko may success na parating sa'yo, okay? Dahil harmony ka eh. Ikaw yung tipo ng tao na hindi pagmumula ng gulo. Ikaw pa yung tipo ng tao na gusto mo may payapa, ayos ang lahat. Kumbaga sa isang kaibigan, ikaw yung tipo ng tao na pag may magkaaway, ikaw yung nagbabate, ganon. Ikaw yung peacemaker. Ito lang yung nafe-feel ko. Give me the message for Scorpio, please. Meron ka dito, full moon in Scorpio. Si Scorpio tayo binabasa natin, Full moon of Scorpio, breathe through the tension, okay? Yung tipo bang sitwasyon na kahit nasa isa ka ng tension or may tension sa isang lugar, kaya mo siyang i-handle or sabihin natin na humihinga ka ng malalim, para pakawalan muna yung tension na nararamdaman mo bago ka sumulong or bago ka makipag-usap dun sa tao na may natetensyonan mo or pwede rin sabihin sa isang lugar na may tension, humihinga ka muna ng malalim bago mo pasukin yung landas na yun, okay? Ito lang yung nafe-feel ko, kaya mong i-handle yung sitwasyon mo. Napakakalmado lang, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Kaya mong i-balance yung sarili mo, parang tubig, may pagkakalmado. Kung may kita mo yung tubig dito, kalmado lang siya, yung sumasabay ka lang sa agos. Ito lang yung nararamdaman ko. Okay? Give me the message for Scorpio. Yung gabay sa'yo, yung payo para sa'yo. Meron ka dito, first quarter moon in Leo. Be humble, okay? Sinasabi dito, magiging mapagkumbaba or pwede ring sabihin ikaw yung tipo ng tao mapagkumbaba, hindi ka mayabang, hindi ka mapagmataas kung ano yung meron ka, ikaw yung tipo na kahit meron ka, down to earth ka. Ito lang yung nafe-feel ko, kaya mong makisabay, hindi ka nagyayabang sa iyong kapwa kung ikaw ay umaangat sa buhay. Napakasimple mo lang, hindi ka mahalata na meroroon yung alam mo yung tipo na isa ka na palang milyonaryo, kunyari for example isa ka ng milyonaryo pero yung pag-uugali mo, yung pananamit mo, hindi mahalata na milyonaryo ka, okay? Dahil sa simple, kumbaga may kubli ka dito dahil sa pagiging mong humble, okay? Ito lang yung nafe-feel ko, mapagkumbaba kang tao, hindi ka mayabang, hindi ka mataas, ganyan, okay? Ito lang yung nararamdaman ko, okay? Nakatuon ka ngayon sa direction kung saan ka mapapaayos, nasa tamang lugar ka. Ito lang yung nararamdaman ko.
Kasi mas pinagtutuunan mo yung ano, yung heart chakra mo, no? Yung iyong nararamdaman. Kasi feeling ko dito nararamdaman mo kapag ang isang tao ay nasa mabigat na suliranin, hindi ka nandadaw ng tao, kundi pinupush mo yung tao na nasa ganung pakiramdam. For example, ano, kapag may problema ang isang tao na sobrang down, hindi mo siya dinadaw mo, hindi mo siya nilulubog, no. Ang ginagawa mo, mas binibigyan mo siya ng advice na kaya mo yan, mga ganyan, ano ka ba, kaya mo yan, yung tipong ganon. Hindi ka masamang kaibigan. Ikaw yung tipo ng tao na mabuting tao, okay? Ito lang yung nararamdaman ko, no. Tingnan pa natin. Give me the message for Scorpio. Ano yung mensahe para sa'yo? Meron ka dito, no, first quarter mo ni Scorpio. Lagi Scorpio lumalabas dito. Okay, release your block. Sinasabi dito, no, tanggalin mo yung mga bagay, or sabihin natin, tanggalin mo yung mga negatibong pag-iisip, na kung saan ito yung nagbablock para sa'yo, para mas lumago ka. O pwede rin naman sabihin na tanggalin mo yung mga tao sa paligid mo na may pagka-toxic sa yung paligid, sa yung sarili, okay? Kasi sila din yung humihila sa iyo, eh. Kumbaga, kapag meron kang toxic na mga kaibigan, sila yung nagiging humihila sa iyo para magkaroon ka ng masamang pakiramdam. Kaya mas may naman, alisan yung mga blockage sa yung sarili, or sa yung surrounding, ito na yung nafe-feel ko. Kailangan mo ditong iwasan yung mga hindi makakabuti para sa'yo. Hanapin mo yung kapayapaan na meron ka. Kasi dun ka mas umaangat, sa pagiging mapayapa. Yung payapang isipan, positibong isipan, okay? Mas mabilis yung attract ng swerte o biyaya para sa'yo. Or pwede rin sabihin na mas mainam na yung tanggalan mo yung mga negative. Kasi yun yung nakakapagbigay sa'yo ng tension. Okay? Na hindi maganda para sa'yo. Okay? Ito na yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin kung ano yung message para sa'yo. Give me the message for Scorpio, please. Meron ka ditong confusion. So, ibig sabihin, kaya lumabas tong first quarter mo ni Scorpio, no, release your block, then confusion. Meron ka ditong nararamdaman pag-aalinlangan. Hindi halos lahat, yung iba sa inyo, ito yung nararamdaman. Nag-aalinlangan ka sa isang sitwasyon, nalulungkot ka, nababalisa ka, hindi mo alam kung saan tutungo, no? Pero sinasabi dito, no, yun ay yung mga ganong negative na isipan ay yun ay confusion lang, okay? Kumbaga, ito ay hallucination na kung saan ito lang nagbibigay sa iyo ng ganong energy nang sa ganon may stuck ka sa sitwasyon. Pero sinasabi dito, dahil ginagabayan ka dito nito, no, na chinichill ka nito, kino-cover ka nito, pinoprotektahan ka nito, okay? Yung guardian angel mo, or pwede rin sabihin yung ancestor mo, or yung meron kang tao na nagbibigay sa iyo ng advice, nagpapalakas ng loob sa iyo, para malisan mo yung ganitong pakiramdam, yung pagiging confusion, yung sarado yung kaisipan. Pero I think matatanggalan mo to, kasi nakikitaan ko dito na magkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Kaya kailangan mo nang alisan yung mga negatibong pakiramdam, yung negative na emotion na hindi na makakabuti para sa'yo, okay? Give me the message for Scorpio, please. Give me the message for Scorpio, please. Give me the message for Scorpio. Meron ka ditong self-worth. So, ibig sabihin, tingnan mo or pahalagahan mo yung sarili mo, or pwede rin sabihin na dito ka patungo sa self-worth. Yan, utal na ako. Yung meron kang spotlight, ikaw yung meron ditong, kumbaga sa ikaw yung bida dito, yung ganun ba? Yung ganun ba yung energy? Ako yung bida dito, yung ganyan. Then, nafe-feel ko din dito, na meron ka ditong
or pwede rin, meron ka ditong makakamit or makakamtan, or pwede rin sabihin na andun ka na sa point na pinapahalagahan mo na yung sarili mo, okay? Kasi tapos na yung mga masasakit na nangyari sa'yo in the past. Kumbaga, hindi ka na nito makukulong in the past. Kasi kung makikita mo dito, may mark dito ng ng tao. Nafe-feel ko dito, bakas na lang to ng kahapon okay? Kumbaga, hindi ka na nito maho-hold, no? Nakikitaan ko dito patungo sa spotlight na kung saan yung tagumpay na naghihintay sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito na meron ditong manifestation, okay? Yung matutupad mo yung mo, hinihiling mo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong paglago mula sa'yo, or pwede rin sabihin, hinihikayat ka dito, no? Dito ka papunta sa spotlight na kung saan may paglago, may abundance na naghihintay sa'yo, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for Scorpio, please. Ito, lumabas to. Quest. I think sinusubo ka dito, no? Nasa iyo yung desisyon kung ano yung tatahakin mong landas. Kaya lumabas din tong confusion, nalilito ka kung alin yung pipiliin mo. Pero ganun pa man, pagsubok lamang ito. Pero pag nalampasan mo itong mga pagsubok na kinakaharap mo, dito ka patungo, dito sa abundance, sa paglago, pag-bloom, okay? Ito lang yung nakikita ko. Sinusubo ka lang ng tadhana kung ikaw man ay maraming problema sa panahon ngayon, Pero ganun pa man, pag nalampasan mo yung mga pagsubok na kinakaharap mo, abundance na naghihintay sa'yo, okay? Thank you for watching and love and peace.